So, tatandaan nyo lang guys, ang sa main natin is 10.0.0.8. Yan, mapapansin nyo. Then, check natin yung random mac. So, yan, mapapansin nyo, naka-use sa random mac pa rin. Then, yung ating IP sa main is 10.0.0.8. Ngayon proceed tayo dito sa bendo 2, sa bendo 1 natin, which is sa bendo natin. Yan, connect. Yan, connecting. Ngayon punta tayo ulit sa ating browser. Hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys ay meron na naman tayong panibagong video about sa Wi-Fi. So Wi-Fi system na naman guys. Kasi maraming nag-chat sa akin kung pwede ba daw yung outdoor antenna i-VLAN into centralized. So tinry ko guys at tamang-tama kasi may compass tayo na antenna which is outdoor antenna, which is yung EN3 hindi ko alam kung anong version yun or version to, basta ganito siya guys na compass. So pwede rin yung mga TP-Link at saka yung compass na hindi ganito, yung basta outdoor antenna siya guys. Yan, at VLAN supported siya guys. Syempre yung inyong mga outdoor antenna. So dito guys, kung mapapansin nyo sa ating diagram, yan, meron tayong munting diagram. So mamaya i-explain ko yan. So sa previous video guys, which is yung ating script na VLAN, so yun yung gagamitin natin guys na VLAN, or yung gagamitin natin sa ating Microtech guys. So sa akin guys is meron akong Microtech Hoplite. Yan, ito siya guys. So dito guys i-apply natin yung ating script dito sa ating Microtech Hex. Yan. So kung hindi nyo pa napapanood guys, ililink ko lang sa description para doon kayo magsisimula. Then after that ituturo, ito na yung karugtong niya guys, yung video na yon. Kasi dito guys is magpa-flash tayo ng Node MCU at saka magbabind. And syempre i-configure natin yung ating compass at i-apply natin yung script sa ating Microtech. So yun nga guys, wag na natin patagalin. At syempre kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na rin sa ating YouTube channel kung gusto mo itong mga video na to or mga tutorial na to. Then syempre paki-like na rin ang ating videos guys. So yun nga, simulan na natin ang ating tutorial. So ang first step natin guys, syempre i-reset nyo muna yung inyong mga Microtech guys. So may script na din doon sa ating video guys, i-download nyo lang kung kayo ay Microtech Hex yung gamit nyo. So dito kasi hindi ko na shinare yung Microtech pang Hoplite kasi hindi naman advisable na gawing centralized yung Microtech Hoplite. So since nawala akong Microtech Hex na available, so Hoplite ko gagawin yung tutorial guys. Pero same procedure lang din sa inyong mga Hex guys. So dito guys, yan, eto na-reset na natin yung ating Hoplite. Then syempre connect tayo guys sa ating Hoplite, yan, or sa ating mga Microtech. So eto guys, meron akong script which is ito guys, pang Hoplite ito. At kung hindi nyo pa na download yung pang Hex guys, hanapin nyo lang sa ating YouTube channel yung script na yun or yung video para ma-download nyo yung script. So yan, then copy lang natin ito guys, copy. Then punta tayo dito sa may files, yan, i-paste natin guys. Ito yung paste na icon, then mapipaste yan dito. Then after that, syempre copy natin yung file name. So paulit-ulit ko itong ginagawa guys sa mga script natin. Ganito yung pag-a-apply ko ng script guys. Then punta tayo sa new terminal at type natin dito import. Yan, small letter lahat guys, naka caps lock. Import
then file equal, then yan guys, pag na-type niya yan, i-copy niyo ito guys, yung file name, copy, then dito natin ipipaste guys yung file name na yan, which is ito. Then after makopy guys, i-enter lang natin. So pag enter natin guys, wait lang natin is mag-loaded yung script guys. So yan, kung mapapansin nyo guys, may hotspot na dito. So naglo-load na yung script. So yan. So ibig sabihin, na-loaded na or na-execute yung script. So ngayon guys, is i-check nga natin kung loaded na ba yung script na gamit natin. So yan, di ba? VLAN hanggang 10. Then check nga natin yung sa hotspot. Dapat may hotspot server dito. Yan. Then yan, okay. So walang nakabind. Then dito guys is check natin kung may script. So may script din naman. Yan. So okay na siya guys. So wala lang siyang WarGarden IP list. So, since na okay na yan guys, check nga natin yung scheduler. So wala siyang scheduler. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Then after that guys, wag na natin kalimutan dito sa system users. So type lang kayo dito guys ng default username and password guys. So Pisonet. Then sa group guys is full. Then password nyo guys, for example sa akin is 1 lang. Yan. So wag natin kalimutan ito guys, 1 1 1. Then para sa OnePay ito guys na users. Pangalanan natin ng OnePay. Okay. Yan. So okay na siya guys. So next step natin guys, punta lang kayo dito sa browser. Yan. So type tayo dito ng OnePay. GitHub. Yan. Then i-open lang natin itong source. Yan. Tapos punta lang kayo dito guys. Hanapin nyo yung script dito, which is ito. So sa akin guys, hindi ko to ginagamit yung dito na script. So meron akong script dito. So ililink ko na lang sa description guys yung script ko na to. Hanapin ko lang ito, sales and monthly script. Then copy ko lang ito guys. Copy. Ililink ko na lang sa description nito guys para ma-download nyo. Then paste lang natin dito. Yan. Then enter. Yan. Then sa WarGarden IP list, so meron din ako dito script, which is yung IP binding. Hanapin natin dito IP binding. Ito. So copy ko lang din ito. Tapos i-paste natin sa new terminal pa rin. Paste. Then enter. Yan. So since na okay na yan guys, is i-configure na natin yung ating compass para ibilan natin yung ating compass. So kung magtatanong kayo saan yung script na lagay, so punta lang kayo dito sa system scheduler. Dito yun malalagay guys. Yan. Then yung about sa total income, dito yun malalagay sa scripts. Yan, di ba? So since then yung sa IP binding na naman guys, punta kayo dito sa hotspot. Dito sa WarGarden, ito siya guys, di ba? At saka dito sa IP firewall, saka sa filter rules, ito siya. So mamaya i-edit natin yan. So since na okay na yan, okay, goods na. Punta na natin yung ating compass. Ito guys, i-start na tayo sa ating compass. Sa compass guys, dapat i-reset nyo yung compass nyo. Then yung sa case ko guys, na-reset ko na. Then hanapin ko lang dito guys. Ito yung SSID ng ating compass. Then connect ko lang. Yan. So wait natin hanggang mag-connect. So since na naka-connect na siya, punta lang kayo dito sa inyong mga browser guys. Then i-type nyo dito 192. Ito yung IP address niya guys ha. 168.10.1. So ito siya guys.
Yan. Sa Compass lang to ha. Sa TP-Link is iba yung IP address niya. Yan. So, dito guys, sa admin, na halimbawa kung bago lang yung inyong Compass guys, ang language nun is pang Chinese na language. So, i-click nyo lang ito guys. Then, i-English nyo guys. Kasi ito yung default na language nya. So, i-English nyo lang guys. Then, goods na yun. Then, add na tayo dito. Ang password nito guys is, kung hindi ako nagkakamali, is admin. Yan. So, pumasok siya guys, admin. So, yan. Dito na tayo guys sa ating wizard. So, first is punta kayo dito sa network. Then, hanapin nyo guys yung VLAN dito. So, iba-iba kasi yung Compass or yung UI ng ating mga antennas. So, hanapin nyo lang dito guys is yung VLAN. Yan. So, dito sa VLAN guys, mag-a-add lang kayo dito. Then, dito sa protocol is naka-static DHCP dapat siya. Then for example sa akin 10 yung gagamitin natin. Then i-click natin itong LAN 2. Ayan. So ibig sabihin sa LAN natin i-connect yung ating VLAN or tama, yung akin PoE papuntang VLAN. So sa Compass kasi guys is dalawa yung port ng ating antennas. So kung mapapansin nyo dito guys, yan, dito sa kabila guys is 1, then dito is LAN. So ibig sabihin dito tayo mag-i-insert ng LAN cable sa LAN port na to. So tandaan nyo guys ha. Then after that is save na natin guys. Save. Yan, diba? Save na natin, ibig sabihin nakabilan na ito. So may bilan na tayong account. So next step guys, punta tayo dito sa One IP, dito sa wireless. Palitan natin itong SSID. For example is sub Vendo 1 yung ilalagay ko. Sub Vendo 1. Yan. Sub Vendo 1. Yan. Okay siya guys. Then dito guys, may makikita kayong LAN VLAN. So, ibig sabihin, pag LAN lang siya, hindi siya VLAN guys, yung ating SSID. So, piliin natin siyempre yung ating VLAN 1. Yan. Then dito sa range, i-modify nyo lang. So, 2km. Then, yan. Modify na natin guys. So, wait natin. Yan. So wait lang natin yan guys. So yun, pumasok siya guys. Kung okay na guys, okay na sa inyo, proceed na tayo sa ating Node MCU kung paano mag-flash. So marami na akong video about dito kung paano pina-flash, pero ipapakita ko pa rin guys para sa hindi nakakapanood nun. So i-plug ko lang yung ating Node MCU guys. So yan guys, na-plug na natin yung ating Node MCU. Then punta tayo dito sa, hanapin nyo lang guys, OnePi system. I-type nyo lang guys, OnePi system. Then dito guys, ito yung makikita nyo. Yan. Yan ito. Then hanapin nyo itong OnePi system, OnePi.system.com. Yan. So bakit tayo pupunta dito? Dito natin i-download yung firmware para ma-flash natin yung ating Node MCU. So i-click nyo lang itong download na to, download icon. Then dito sa 4.3 guys, click nyo yung download. Yan. Then syempre download natin guys. Yan. So nasa 49 MB lang siya guys. Yan. So wait natin. So yun, goods na guys. Then open natin at i-extract. So sana yan, ito siya guys. Then i-extract na natin guys, extract file. Then okay. At hanapin natin yung folder. So ito siya guys. Yan. So dito guys, pag open nyo, may makikita kayong Microtech template, which is ito yung portal guys. Then dito yung firmware. Yan. So wireless base yung gagamitin natin. Siyempre click natin yung wireless base at ESP
Ito 66 yung gamit natin at i-click natin yan. Then ito yung bin file, dalawa, at ito yung flasher. So open natin yung flasher para ma-flash natin yung ating Node MCU guys. Yan. Then syempre na-plug na natin yung ating Node MCU, may makikita kayong COM3. Yan. So pag wala yan siya guys, i-check nyo dito sa device manager. Yan, ito siya guys. Open nyo lang guys, then may makikita kayong ports. So ito yung ports guys. Then dito nyo makikita yung kung may drivers yung inyong computer. So CH340, ibig sabihin ito yung ating Node MCU. Then after that guys, browse na natin yung bin file. So dapat wireless ito guys. Then bin file 1. Then dapat dito sa RS Plus is yes. Then plus na natin guys. So tandaan niyo lang ito guys, yung ECFBC3B. Yan yung MAC address ng ating Node MCU guys. So wait lang natin to. Then yan, tapos na siya guys. Browse na natin yung bin 2. Yan, then dito sa RS Plus guys is no na natin siya. Then offset address is 2. Yan. Then plus na natin guys. Yan. Yan siya guys. So yun siya guys. Tapos na natin yung pag-flash ng ating Node MCU. So goods na yan guys. So ang next na natin is paano ba natin i-bind yung ating Node MCU sa ating Microtech. So dito sa case natin guys, dito dapat guys is sa port 2, since na yan yung ating mga bridge ports. So ang bridge ports natin is bridge VLAN ports natin is 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin dyan natin ilalagay yung compass. So sa case ko guys, dito ko siya nilagay sa port 2. Then papunta na yan ng plug to LAN port. So ibig sabihin papunta yan ng compass. Yan, compass. So di ba sinabi ko kanina dapat sa LAN natin ikakabit yung ating cable. So ibig sabihin dapat sa LAN natin ikakabit. Wag natin ikakabit sa WAN kasi yung WAN guys is hindi siya VLAN. So dito natin ikakabit sa may LAN kasi dyan yung VLAN natin. So yan. So pulikan natin dito. So pag na-plug na yan guys, ito yung VLAN 10 natin na kinonfig, which is ito VLAN 10 po. So pag na-plug na yan guys, so si Node MCU is dito natin i-connect sa VLAN or sa compass natin. So kaya wireless base siya. So kung mapapansin nyo dito natin i-connect guys, para pag connect natin si Node MCU dito is mariread siya ng ating Microtech. Ma-detect niya yung ating Node MCU, mariread niya guys. So ang scenario or ang pangit lang dito sa wireless base guys is dapat guys is hindi masyadong magkalayo yung ating compass at saka yung ating Node MCU. Kasi kung halimbawa na malayo yung ating compass at hindi siya na-detect ni Node MCU, maaring ma-unbind siya guys. Yan, dapat is malapit lang siya. Then kung na-detect na naman guys at malayo siya, for example is si Node MCU 1 bar lang yung makikita niya or nasa 20% yung makikita niya, or ma-detect niya dito, masasagap niya signal sa compass, maaaring maglo-lose yung connection, maaaring mag-auto credit siya, then maaaring hindi ka makapag-insert coin kasi kulang yung strength ng signal ng compass. So dapat guys is hindi nyo pag masyadong malayo, since na wireless base tayo, huwag masyadong malayo yung compass at saka yung Node MCU. So yun lang yung advice ko guys sa wireless base. Huwag nyo masyadong paghiwalayin. Siguro nasa 80% yung strength ng inyong signal dito guys.
sa dalawa para goods yung connection nyo dito. Kasi maaaring hindi siya makapag-insert coin or maaaring mag-lag yung portal. So magtataka kayo bakit ganon. Yun pala is yung ating Node MCU is hindi niya masyado nare-reach yung kung saan siya nakaka-connect. Yan. So pag okay na yan guys, makikita na natin sa Winbox. So i-set up ko lang yung ating Compass at saka Node MCU guys para mabayin na natin. So ngayon guys is magbaban na tayo. So dito guys sa ating wireless may makikita tayong Wi-Fi system dapat dito. Since na-flash na natin. So ito siya guys. Kung hindi nito makita guys is restart niya lang yung inyong Node MCU after flashing para makita niyo ito guys. Then i-plug nyo guys. Kung unplug then plug lang guys. Then makikita niyo ito. Then connect tayo dito. Yan. So yung sa Bendo 1 yan yung ating compass guys ha. So tandaan niyo guys, etong SSID dito tayo ko-connect sa Bendo 1. So yan, connect na tayo. Then punta tayo dito sa inyong mga browser. I-type nyo dito 172.217.28.1 then enter lang natin guys. Yan. So ito na yung ating Wi-Fi. So default password at username at password nito guys is admin. Yan. So ito yung makikita nyo sa dashboard guys. Yan. So ito guys is hindi pa siya naglo-load ng maayos since na hindi pa nakikita yung ating icon dito. So reload nyo lang guys. Yan. So pag nakita na yung icon, ibig sabihin goods na yan. Punta tayo dito sa system configuration. So dito guys, being the name, pwede nyo i-edit ito. So Wi-Fi SSID, reload natin, balikan natin. So Wi-Fi SSID guys. So dito sa Wi-Fi SSID guys, dito na papasok yung sabi kong i-connect natin yung Node MCU dito sa Compass. Yan. So since na i-connect natin guys, syempre ang hahanapin natin yung SSID ng ating sub-Bendo. So scan lang natin. Yan. Then syempre dito natin i-connect sa sub-Bendo 1. So dapat pag click nyo dito, mapapalitan ito. So wag nyong, pag nabind na natin guys, wag na natin papalitan yung SSID na to at saka yung ating Compass kasi magkakaroon ng conflict or hindi na mahahanap ni Node MCU yung Compass. O ang mangyayari guys is ma-unbind siya. So yan, punta tayo dito sa Microtech settings. So since na VLAN 10 ito guys, so dapat ganito yung setup nyo guys. 10.0.0.10.1. So yan. Dito sa PisoNet na naman guys, Microtech username. So yan yung ginawa natin sa ating users sa ating Winbox guys. So balikan lang natin yung ating Winbox. Yan. Then sa system users, yan, di ba? Ito yung lalagyan natin. So ang password ko dito guys is PisoNet, then ang username ko is PisoNet, then ang password ko dito is 1. So dito guys, tama na ito yung username, then yung password ko na lang guys is 1. So 1 lang ilalagay ko kasi yan yung password ko. Then dito guys wala na. Dito pala guys sa admin panel, kayo na bahala kung anong password na ilalagay niya dito guys. But same sa operator. Yan. So okay na yan. Then dito sa coin slot abuse, i-10 nyo lang ito guys. 10. Then dito ang ban per minute is 1. Then baba lang tayo guys. Generate, then save. Yan. Pag na-save na natin guys, made-disconnect na tayo dito. So pag na-disconnect tayo dito, punta na kayo dito sa ating Winbox. Then punta tayo dito sa IP, DHCP server, at click natin is punta tayo dito sa may hotspot. Then dito host, make binding natin ito regular.
bypass, then okay. Yan. So next step, pag okay na yan guys, na-bind na natin. So kung malilito kayo about dito guys sa mix tactic natin, so ang gagawin nyo guys, i-delete nyo na lang ito. Yan, pati yung ating dito sa host. Halimbawa kung nalilito kayo saan yung host, saan yung sa vendor or yung ating Node MCU. So pag ganyan guys, halimbawa is nalilito kayo kung saan ba yung pan or hindi nyo natandaan yung MAC address ng yung ESP, ang gagawin nyo guys is i-restart lang natin yung ating Node MCU. Then yan, ni-restart ko yung aking Node MCU, then dapat lalabas yan dito sa list. So ibig sabihin, ito yung ating tawag dito, ating Node MCU. So di ba? Ito lang kasi yung nag-pop up. So ang mangyayari guys, make static natin ito ulit. Punta tayo dito sa hotspot sa host. Ito siya guys. Tandaan nyo 251. Then 251. So ito guys is i-delete na natin ito. Yan. Then ulit na tayo guys, make binding, bypass, at save. Yan. So, since na okay na yan, punta na tayo dito sa ating wall garden IP list. Yan. Ito. So ang hinala ko dito guys sa isa is ito yung ating compass. Ito yung ating IP ng compass. Yan. So okay na yan guys. Then punta tayo dito sa tawag dito, sana yan, sa wall garden IP list. Then palitan natin yung IP dito. So ano bang ipapalit natin? Syempre yung ating list or at IP ng ating vendor 1, which is yung sub vendor natin. So 10.0.10.251. Yan, then apply. Okay. Then punta tayo dito sa ating, sana yan, ating firewall, at palitan natin ito guys ng 251. Tapos dito is 10. Yan, okay. Yan. So goods na guys. So pag pinasok na natin yan guys, yung ating IP, eto. So papasukin natin yan guys. Copy. Papasukan natin yung ating IP, paste, /admin. Yan. So gagana na yan siya guys. Kasi ito yung ating IP address ng ating Node MCU. Yan. So wait lang natin, pag hindi pumasok guys, dapat disconnected tayo sa ating WLAN, which is yung ating wireless LAN. So yan, kung mapapansin nyo di pumasok. So ayusin ko lang yung ating wifi. Then connect tayo ulit sa ating sa vendor connect. Yan. So yan. Then i-try na natin guys, since na connected na tayo dito sa ating sa vendor. Dito. So yan, di ba pumasok guys. So ngayon guys, i-check natin kung online yung ating Node MCU sa ating admin console. So dito sa dashboard, so naka-online siya. Yan. Diba? Goods. Online internet. Then yung microtext status is online. So ibig sabihin goods na yan. So ngayon is mag-a-apply na tayo ng portal. So sa pag-a-apply ng portal guys, dapat is may portal kayo guys. Siyempre. So may portal dito si Sir Lee Hook ng One Pi Group. At napakaganda yung portal niya guys, kasi fixed random MAC yung kanyang portal. So kung bibili kayo guys, is ililink ko na lang yung description, sa description yung FB Facebook page niya or FB account niya guys. So big credits para sa kanya guys. Napakalaking tulong ito guys, yung kanyang portal na fix yung random MAC. Yan. So
So sana yon. So ito siya guys. So dito guys may script dito na on login. Kung bibili kayo sa kanya or sa akin, may script na siya na pang username at login, on login at on logout. So ang gagawin lang natin dito guys, so syempre ikakopy natin yung ating script. Yan, script. So fix yung random MAC nito guys, then punta tayo dito sa ating hotspot dito sa the user profile at default, then i-paste natin dito guys. So since na-apply yung sa akin guys, papalitan ko lang yung ating file dito guys. So applied hotspot lang yata, ganyan. Then on logout, yan, ito siya guys. Then copy lang natin yan at i-paste dito sa ating Microtech. Yan, paste. Then papalitan ko lang yung ating flash. So dapat palitan guys, pinapalitan ko to kasi half light yung gamit ko. Pero kung hex yung gamit nyo guys, is wag na natin papalitan ito. So yan, okay na siya guys. Then punta tayo ulit doon sa my profile or hotspot at i-edit natin yung IP dito. So dito guys, hanapin nyo yung settings.json. Yan. So dapat dito sa settings guys, is bendo option natin is 2. Yan, dapat naka 2 yan guys. Then punta tayo dito sa SSID. Then dito sa bendo IP, so dapat is same sa ating IP. So wala kasi tayong main bendo. So ganyan lang sa akin. At yung bridge is ilalagay ko dito guys. Yan yung interface. Yan. So yan, paste. So dito sa second is dito na natin ilalagay yung sa bendo natin. For example dito guys is main bendo. Type ko dito main bendo. Wala kasi tayong main bendo, so sa bendo lang, main bendo. Yan. And dito sa isa is ito yung sub bendo natin. Pangalanan natin sub bendo 1. Yan. At syempre yung bendo IP, yan na yung ating bind na IP. So punta lang kayo hotspot dito sa IP binding. So saan ba yung ating bendo IP? So ito siya guys. Then copy lang natin ito IP at i-paste natin dito. Yan, paste. So dito guys sa interface, napaka kailangan nito guys. Punta lang kayo dito sa IP Winbox. So ang interface natin guys is, punta lang kayo dito sa interface. So ang interface natin guys is VLAN 10. So yan yung ilalagay nyo dito guys, VLAN 10. Yan. So save na natin guys, save. Then copy na natin guys, copy. Then paste na natin dito sa files. De-delete na natin ito. Then paste. Yan. So pag okay na yan guys, punta tayo dito sa subbendo. So nakakonect na pala ako sa subbendo. At i-type na natin yung 10.0.0.1 at para matry na natin guys. Yan. So disconnect ko muna ito guys para ma-check natin kung working ba o hindi. Yan, di ba? Goods na guys. So Wi-Fi rates gumagana. Then insert coin, goods siya guys. Then kung mapapansin nyo, ang IP natin is 10.0.10.252. So ibig sabihin working yung ating portal. So yan siya guys, okay na siya. At ngayon guys is itatry na natin into actual yung ating setup na ito guys. So mamaya guys ipapakita ko sa inyo yung actual at
simulan na natin yun sa actual natin kung paano natin i-test or paano yung wiring natin dito guys. So, ito na guys yung ating trial. So, pasensya na guys sa ating setup. So, dito guys, ito yung ating Microtech hot light. So, yung kulay itim guys na LAN cable is yan yung ISP natin. Then, dun sa diagram natin guys, nakakonect sa port 2. So, ito yung port guys, papunta ito sa LAN. LAN dito guys ha. Then, yung PoE natin guys is, ito na siya, papunta sa compass natin. So ito yung LAN natin guys, diba? Nakakita nyo rin sa video guys. Then dito guys sa ating centralized na power supply, naka-plug siya. Then ito yung ating adapter guys. Yan. So meron yang wire na dalawa. So which is itong back converter. Ito siya guys. Then papunta yan ng power, para ma-power on lang natin yung Node MCU. Then gumamit din ako ng isa pang wire para dito ma-power on natin yung ating coin slot. Then naka-connect siya sa D6. So wala lang siyang set pin, pero goods na rin yan guys. So yan yung setup natin guys. So ngayon guys, may isa akong cellphone dito, which is ito. So dito natin itatry guys yung ating connection or yung ating setup guys na VLAN. So gumawa na rin ako ng isang SSID para sa ating main, para makita natin kung working ba talaga yung ating tawag dito random MAC. So dito guys, para sigurado kayo, so i-check natin yan, check natin guys. Mapapansin nyo dito naka use as random MAC siya. So hindi ko yan pinalitan guys use as random MAC. Then dito guys sa SSID guys, may makikita kayong sub bendo at saka main. Yung main natin guys, yan yung SSID natin sa main or yung default wifi ng ating Microtech uplight, kasi may built-in wireless siya. So ngayon guys, punta tayo dito sa sub bendo kasi walang coin slot itong main natin. So dito tayo sa sub bendo, connect. So connect lang natin yung sub bendo. Yan. So, dapat makakonect siya guys. Ayan, connecting pa. Yun, connected na siya. Pumasok siya guys. Then hindi siya nag-redirect, pero check muna natin kung naka-random MAC siya para sigurado tayo guys. Yan, mapapansin nyo dito guys, naka-use as random MAC siya. Yan. Then ngayon, punta tayo dito sa ating browser or sa ating portal. Yan, ito yung portal natin guys. Yan, diba? Ito yung ating portal at maghuhulog tayo ng barya. So try nga natin insert coin. So yan, ito yung ating coin guys, 5 pesos guys. Yan, yan. Tapos dapat mag-credit siya. So nag-credit siya ng 6 guys kasi maluwag yung wire doon, pero goods na yan guys. Then done. Yan, diba? Connected siya. Ngayon is punta tayo dito guys sa ating Google Chrome. Type natin yung 10.0.0.1. Then continue site lang natin. Yan, diba? May oras siya. Post natin kung working ba yung post. Resume. Ayan, good siya guys. Then ngayon guys, try na natin lumipat sa ibang SSID guys. So ilipat nga natin sa SSID na iba, yung sa main natin na SSID. Since na magkaiba sila ng SSID guys, dapat ganyan pa rin yung time natin guys, kasi centralized yung gagawin natin, auto select bendo. Yan. So connect tayo sa main, dapat mag-connect yan siya. Wait natin. Yun, connected na siya. Then check nga natin guys. Yan, kung ganyan pa rin ang oras. So yan guys, di ba? Same. So tatandaan niyo lang guys, ang sa main natin is 10.0.0.8. Yan, mapapansin niyo. Then check natin yung
random mac. So yan, kung mapapansin nyo, naka-use sa random mac pa rin. Then yung ating IP sa main is 10.0.0.8. Ngayon proceed tayo dito sa bendo 2, sa bendo 1 natin, which is sa bendo natin. Yan, connecting. Ngayon punta tayo ulit sa ating browser. At yan, di ba? Napalitan na siya into 10.0.10.248. Pero yung MAC address guys is iba yung MAC address. Pero kahit iba yung MAC address is ganun pa rin yung kanyang oras guys. So yan yung fixed na random MAC ng 1.5. So salamat kay Sir Lihok sa gumawa nito guys, na ating portal na gamit. So yun nga, tingin ko hanggang dito na lang ang ating video guys. Maraming salamat at peace yo.